Naramdaman mo na ba na parang hindi naririnig ang iyong mga panalangin? Na may isang bagay na hindi nakikita ang humaharang sa pagdating ng iyong mga biyaya. Alam na alam ni Padre Pio kung ano ang humaharang sa espiritual na buhay ng libu-libong tao. At nag-iwan siya ng babala na tumatagos sa mga henerasyon. 5 bagay, 5 ugali na mukhang hindi nakakasama pero isinasara ang mga pintuan ng langit sa iyong buhay. At ang mas masama pa, maaaring tinatanggap mo ang lahat ng ito nang hindi mo namamalayan. Sa sandaling ito, habang nanonood ka, may nagbabagong mangyayari. Dahil kapag natukoy mo na kung ano ang humaharang sa iyong espiritual na buhay, magsisimula na ulit ang lahat na gumalaw. Si Padre Pio ay nabuhay ng 50 taon na may mga sugat ni Kristo sa kanyang katawan. Nararamdaman niya ang pisikal na sakit ng pagkapako sa krus araw-araw. Pero alam mo ba kung ano ang sinasabi niyang mas masakit pa rito? Ang makita ang mga taong hinaharangan ang sarili nilang mga biyaya dahil sa mga pagpiling mukhang maliit, sa mga bagay na tinatanggap na mukhang normal, sa mga tahimik na kasunduan, sa mga bagay na dapat itakwil. Ngayon, malalaman mo kung ano ang 5 bagay na ito at higit na mahalaga, mauunawaan mo kung paano sila pumasok sa buhay mo nang hindi mo namamalayan dahil hindi ito tungkol sa pagiging perpekto. Ito ay tungkol sa pagtigil sa paggawa ng kasunduan sa mga bagay na humihinto sa Diyos na kumilos ng buo sa iyo. Simulan natin sa una at ito ay palihim dahil lahat ginagawa ito at halos walang nakikita ang pinsalang dulot nito, ang pag-ungol na nagkukunwaring paglalabas ng sama ng loob. Napag-isipan mo na ba kung ilang beses sa isang linggo nagrereklamo ka tungkol sa parehong tao? Ilang beses mo ikinuwento sa iba kung ano ang ginawa ni ganito, kung ano ang sinabi ni ganoon, kung paano ka trinato ng masama ng isang tao at tinuturing mo itong paglalabas ng sama ng loob, pagpapalabas, pagbabahagi ng bigat. Pero itinuro ni Padre Pio ang isang bagay na kakaunti ang may ganang makinig. Kapag ginawa mong kanal ng patuloy na kritisismo ang iyong bibig, hindi ka naglalabas ng sama ng loob. Nag-uungol ka at ang pag-ungol ay isa sa mga bagay na pinakamabilis na nagsasara ng langit sa iyong buhay. Bakit? Dahil hindi ibinubuhos ng Diyos ang biyaya kung saan may lason na lumalabas sa bibig. Malinaw ang Biblia, hindi maaaring magmula sa parehong bibig ang biyaya at sumpa. Pero sinusubukan natin itong gawin. Nagdarasal tayo para sa kapayapaan at pagkalipas ng 5 minuto, nagsasalita na tayo ng masama tungkol sa iba. Humihiling tayo ng kasaganaan at pagkatapos ay nagrereklamo tayo tungkol sa mga may higit pa sa atin. Sabi ni Padre Pio, ang dila ay isang maliit na espada pero kayang pumatay mula sa malayo. At kapag ginamit mo ang espadang iyon para saktan ang reputasyon ng iba, hinaharangan mo ang sarili mong mga biyaya. Dahil hindi maipagkakatiwala ng Diyos ang mga malalaking bagay sa hindi makontrol ang kasing liit na bagay tulad ng sariling dila. At dito ang problema, ginawa nating normal ito. Akala natin normal ang magsalita tungkol sa buhay ng iba, na normal ang magreklamo, na normal ang magkritik. At habang ginagawa natin ito, hindi natin napapansin ang bigat na espiritual na dulot nito. Alam mo yung panalangin na parang hindi umaalis sa lupa, yung hinintay mo ng maraming buwan pero walang nangyayari? Maaaring natigil ang sagot dahil marumi ang bibig mo, dahil humihiling ka gamit ang isang kamay at hinaharangan gamit ang isa pa. At ang mas masama, madalas tinuturing nating mga pinagkakatiwalaan ang mga hinintulutan natin na mag-ungol kasama natin. Yung mga sumasang-ayon sa ating mga kritisismo, yung mga nagpapatibay sa negatibong pananaw natin sa iba. At lumilikha tayo ng masamang siklo kung saan lahat nagrereklamo pero walang nagbabago. Si Padre Pio ay may simpleng tuntunin. Kung hindi mo kayang magsalita ng mabuti, manahimik ka. At kung kailangan mo talagang maglabas ng sama ng loob, gawin mo ito sa Diyos. Dahil Siya lang ang makakapagpabago ng iyong bigat sa kapayapaan nang hindi nakakasama sa iba. Ngayon, isipin mo, ilang pag-uusap ang mayroon ka ngayong linggo na hindi nakatayo sa sinuman.
Ilang salita ang sinabi mo na kung naitala, ikahihiya mo sa pakikinig, at ilang sa mga salitang iyon ang ipinawalang sala mo bilang isang inosenteng paglalabas ng sama ng loob. Ang pag-ungol ay hindi kailangang isigaw para maging mapanira. Minsan, ito ay dumarating sa tono ng pag-aalala, sa tono ng payo, sa tono ng pagbabahagi lang ng sitwasyon. Pero ang resulta ay pareho. Humihina ang iyong pananampalataya, bumibigat ang iyong espiritu, at humihinto ang daloy ng iyong mga biyaya. At may detalye na hindi pinapansin ng marami. Kapag nag-ungol ka, mas marami kang inaakit na dahilan para mag-ungol. Dahil ang enerhiyang inilalagay mo sa mundo ay ang enerhiyang bumabalik sa iyo. Kung patuloy kang nagrereklamo tungkol sa mga tao, maghanda ka na makakita ng mas maraming tao na magbibigay sa iyo ng dahilan para magreklamo. Pero kapag nagdesisyon kang putulin ito, kapag pinili mong gawing bukal ng biyaya ang iyong bibig sa halip na bukal ng kritisismo, may nagbabago. Magsisimulang magbukas muli ang langit. Magsisimulang dumating ang mga sagot dahil sa wakas may pagkakatiwala na ng Diyos na hindi mo gagamitin ang mga biyayang ibibigay niya bilang gasolina para sa mas maraming pag-ungol. Kaya ang unang bagay na binalaan ni Padre Pio, huwag kailanman tanggapin ang pag-ungol bilang isang normal na bagay. Hindi rin ang sa iba dahil habang hinintulutan mo ito, mananatiling nakaharang ang iyong mga biyaya, mga kapaligiran na pinapahina ang iyong pananampalataya. Ang pangalawang bagay na binalaan ni Padre Pio ay mas mahirap tanggapin dahil ito ay may kinalaman sa mga tao, sa mga lugar, sa mga relasyon na sa ilang kaso, umiiral na ng maraming taon. May mga kapaligirang pinapahina ang iyong pananampalataya at patuloy mo pa ring dinadalaw ang mga ito. May mga taong tuwing malapit ka, bumababa ang iyong ganang magdasal, humihina ang iyong koneksyon sa Diyos, nawawala ang iyong kapayapaan, pero pinananatili mo pa rin ang mga taong ito sa malapit dahil sa ugali, dahil sa kagandahang asal, dahil sa takot na masaktan, dahil sa akala mo na ito ay obligasyon. Si Padre Pio ay radikal dito. Sabi niya, kung ang isang kapaligiran ay hindi nagpapalusog sa iyong kaluluwa, huwag kang manatili rito. Dahil hindi ka tinawag para lang makaligtas sa espiritual. Tinawag ka para lumago at ang paglago ay hindi nangyayari sa lupaing may lason. Isipin ang mga lugar kung saan mo ginugugol ang karamihan ng iyong oras. Maaaring ito ay isang grupo ng mga kaibigan, maaaring isang lugar ng trabaho, maaaring kahit sa loob ng iyong sariling bahay. Ngayon, sagutin ng tapat. Sa mga lugar na ito, napapalakas ba o napapahina ang iyong pananampalataya? Dahil may mga lugar na nang hindi mo napapansin, nilalait ang pangalan ng Diyos. Kung saan itinuturing ang panalangin bilang pamahiin. Kung saan ang mga nagsisikap na mamuhay sa pananampalataya ay itinuturing na luma na at nananatili ka roon, tahimik, tumatanggap, nagtitiis, inisip na ikaw ay nababaluktot pero sa totoo, kinukurot ka sa loob. At may mas masama pa, may mga kapaligirang Kristiyano na rin ang nagpapahina ng pananampalataya. Alam mo yung mga lugar na mukhang banal sa labas pero puno ng paghuhusga, kompetisyon, tsismis na nagkukunwaring panalangin sa loob. Kung saan ang pananampalataya ay naging pagpapakita at ang pag-ibig ay naging interes, ang mga kapaligirang ito ay mas delikado pa dahil akala mo napapalakas ka pero hinuhuthut ka. Mabilis itong napansin ni Padre Pio sa mga tao. Tinitingnan niya ang isang tao at alam niya kung ang taong iyon ay nasa kapaligirang nagpapalusog o sumisira sa kanyang kaluluwa. At madalas, binibigyan niya ng pinakamahirap na payo. Umalis ka roon kahit masakit, kahit hindi komportable, dahil ang iyong espiritual na buhay ay mas mahalaga kaysa sa anumang relasyon na nagpapalayo sa iyo sa Diyos. Pero natatakot tayong gawin ito. Natatakot tayong tawaging radikal. Natatakot na tawaging fanatiko. Natatakot na mawalan ng kaibigan. Kaya nananatili tayo, unti-unting nalalanta,
nawawala ang kinang sa mga mata, humihina ang pananampalataya, at inaakala na ang problema ay nasa atin. Pero sa totoo, ang problema ay nasa kapaligirang hinintulutan natin. At tingnan mo itong kawili-wili. Madalas, kapag nagdesisyon kang umalis sa isang nakakalason na kapaligiran, susubukan ng mga tao sa kapaligiran iyon na gawing may kasalanan ka. Sasabihin nila na nagbago ka, na iba ka na lumalayo ka, at tama sila, lumalayo ka sa mga bagay na nakakasama sa iyo, at iyon ay malusog, iyon ay karunungan, iyon ay pangangalaga sa espiritu. Sabi ni Padre Pio, hindi mo kailangang putulin ng may karahasan, pero kailangan mong lumayo ng matatag, dahil may mga laban na pananalo mo hindi sa pakikipaglaban, kundi sa pag-alis sa larangan ng digmaan. Ngayon, narito ang pinakamahirap na tanong. Paano kung ang kapaligirang nagpapahina ng iyong pananampalataya ay nasa loob ng iyong sariling bahay? Kapag kasama ang iyong pamilya, kapag mga taong hindi mo basta-basta maipuputol ang koneksyon, may sagot din si Padre Pio dito. Sabi niya, hindi mo kailangang umalis sa pisikal sa lahat ng kapaligiran, pero kailangan mong lumikha ng espiritual na proteksyon. Kailangan mong matutong makipamuhay ng hindi nadudumihan. Kailangan mong palakasin ang iyong individual na pananampalataya nang hindi kayang patayin ito ng anumang kapaligiran. At ito ay ginagawa sa disiplina, sa patuloy na panalangin, sa araw-araw na malalim na koneksyon sa Diyos, sa pagbabasa ng salita, sa pag-aayuno, sa panloob na katahimikan, kahit sa gitna ng ingay sa labas. Pero nangangailangan din ito ng tapang para magtatag ng mga hangganan, para sabihing hindi kapag kailangan mong sabihin ito, para umalis sa mga pag-uusap na hindi nagtatayo, para hindi sumali sa mga sitwasyong nagpapahina sa iyong kaluluwa, kahit magdulot ito ng paunang discomfort, kahit magdulot ito ng mga tanong. Dahil sa huli, kailangan mong magbigay ng account ng iyong espiritual na buhay. At sa araw na iyon, hindi sapat na sabihing hinintulutan mo ang mga nakakalaso na kapaligiran dahil natakot kang makasakit ng damdamin ng iba. Tatanungin ka ng Diyos, bakit mo piniling pasayahin sila kaysa pasayahin ako? Kaya ang pangalawang bagay na binalaan ni Padre Pio, huwag kailanman tanggapin ang mga kapaligirang nagpapahina ng iyong pananampalataya. Tukuyin ang mga ito, lumayo kung posible, protektahan ang sarili kung kinakailangan, pero huwag kailanman gawing normal ang paglagi sa mga lugar na unti-unting pumapatay sa iyong kaluluwa. Mga hinanakit na nagkukunwaring proteksyon. Narating natin ang pangatlong bagay, at ito ay masakit dahil hinahawakan nito ang mga sugat na hindi pa napapansin ng marami na bukas pa rin. Nag-iingat ka ng hinanakit at tinuturing mo itong proteksyon. May isang taong nasaktan ka, may nagtaksil sa iyo, may nagpabigo sa iyo, at nagdesisyon ka na hindi ka na muling magbubukas ng ganoon, na hindi ka na muling magtitiwala ng ganoon, na pananatilihin mo ang distansya, na bubuo ka ng mga pader, at iniisip mo na ito ay karunungan, na ito ay pagprotekta sa sarili, na ito ay paglaki. Pero itinuro ni Padre Pio ang isang bagay na lubos na naiiba. Kapag nag-iingat ka ng hinanakit, hindi ka nagpoprotekta sa sarili. Nilalason mo ang sarili mo. At mas masama pa, hinaharangan mo ang pinakamalalaking biyayang naisibuhos ng Diyos sa iyong buhay. Dahil ang kapatawaran ay hindi opsyonal sa buhay Kristiyano. Hindi ito mungkahi, ito ay utos. At tuwing tumatanggi kang magpatawad, sinasabi mo sa Diyos, mas alam ko kaysa sa iyo. Alam ko na ang taong ito ay hindi karapat-dapat sa kapatawaran. Alam ko na ang sakit ko ay masyadong malaki para pagalingin. At habang pinapanatili mo ang ganitong postura, natitigil ang iyong mga panalangin. Nahaharangan ang iyong mga biyaya. Natitigil ang iyong espiritual na paglago dahil hindi makakapagbuhos ang Diyos ng mga bagong bagay sa isang pusong puno ng lumang sama ng loob. At narito ang malaking panlilinlang. Iniisip mo na pinaparusahan mo ang nasaktan ka. Pero sa totoo, ikaw ang nagpaparusa sa sarili mo. Dahil ang nag-iingat ng hinanakit ay nagdadala ng bigat na hindi nilikha para dalhin.
At ang bigat na yon ay nagpapasakit sa iyo, nagpapaluma sa iyo, nagpapabagsik sa iyo, nagpapalayo sa iyo sa kung sino ka talaga. Nakikita ito ni Padre Pio palagi sa mga kumpisal, mga taong nabubuhay na nakakulong sa mga hinanakit mula taon na ang nakalipas. Mga sitwasyong nangyari dekada na ang nakararaan, pero patuloy pa rin kinokontrol ang kanilang emosyonal at espiritual na buhay. At lagi niyang sinasabi ang parehong bagay. Hinintulutan mo na kontrolin ng isang tao mula sa iyong nakaraan ang iyong kasalukuyan. At habang nangyayari ito, wala kang tunay na hinaharap, pero may mahalagang detalye. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang kalimutan. Hindi nangangahulugang magpanggap na walang nangyari. Hindi nangangahulugang magtiwala ng bulag. Ang pagpapatawad ay nangangahulugang palayain ang tao mula sa emosyonal na utang na mayroon sila sa iyo. Nangangahulugang tigilan ang paghahabol sa kanila ng kabayaran na tanging Diyos lang ang makakagawa. At may isa pa, minsan ang taong pinakakailangan ng iyong kapatawaran ay ikaw mismo. Ilang beses mo na bang pinarusahan ang sarili mo dahil sa mga pagkakamali sa nakaraan? Ilang beses mo na bang hinatulan ang sarili mo dahil sa mga pagpiling hindi mo na mababago? Ilang beses mo na bang itinanggi sa sarili mo ang bagong pagkakataon dahil sa akala mo na hindi mo ito karapat-dapat? Sabi ni Padre Pio, kung pinatawad ka na ng Diyos, sino ka para hindi patawarin ang sarili mo? Kung binigyan ka na ng Diyos ng bagong pagkakataon, bakit ka pa rin nakakulong sa lumang pagkakamali? At alam mo kung ano ang nangyayari kapag sa wakas ay pinakawalan mo ang kapatawaran. Kapag nagdesisyon kang bitawan ang bigat na iyon, may supernatural na nangyayari. Nararamdaman mo ang pisikal na gaan, isang kapayapaan, isang kalayaan. Parang naputol ang mga hindi nakikitang tanikala at nagsisimulang dumaloy muli ang mga biyaya dahil hinintay ng langit na gawin mo ang iyong bahagi. Hinintay na bitawan mo ang karapatan sa paghihiganti, ang karapatan na mag-ipon ng hinanakit, ang karapatan na humingi ng hustisya sa sarili mong mga kamay. Pero lumalaban tayo sa kapatawaran dahil iniisip natin na ang pagpapatawad ay pagkatalo, ang pagsuko, ang pagpapakita ng kahinaan. Pero sa totoo, ang pagpapatawad ay ang pinakadakilang pagpapakita ng lakas. Ito ay ang pagtanggi na hayaang baguhin ka ng kasamaan ng iba para maging masama ka rin. At may mga sitwasyon kung saan kailangan mong magpatawad sa mga hindi humingi ng kapatawaran, na hindi man lang kinilala na nasaktan ka nila, na baka hindi man lang nagmalasakit. At kahit ganoon, kailangan mong magpatawad, hindi para sa kanila, para sa iyo. Dahil hindi maaaring umasa ang iyong kapayapaan sa pagsisisi ng sinuman. Kwento ni Padre Pio ang isang kwento ng isang babae na 20 taon na nag-iingat ng hinanakit sa asawang nangaliwa sa kanya. 20 taon, at nang sa wakas nagdesisyon siyang magpatawad, natuklasan niya na 5 taon na palang patay ang asawa niya. 5 taon siyang nagdala ng bigat dahil sa isang taong wala na. Nakakulong siya sa isang taong hindi na umiiral. Ilan sa atin ang gumagawa nito? Ilan sa atin ang nagdadala ng hinanakit sa mga taong hindi na bahagi ng ating buhay at patuloy na binibigyan sila ng kapangyarihang saktan tayo araw-araw? Ang pangatlong bagay na binalaan ni Padre Pio, huwag kailanman tanggapin ang pag-iingat ng hinanakit at tawagin itong proteksyon. Dahil hindi ka nagpoprotekta sa sarili, kinukulong mo ang sarili. At habang hindi ka nagpapatawad, hindi lubusang mapapagaling ng Diyos ang iyong mga sugat, pagkabalisa na itinuring na normal na bahagi ng buhay. Ang pang-apat na bagay na binalaan ni Padre Pio ay isang bagay na kailangang marinig ng ating henerasyon ng madalian. Dahil lumikha tayo ng kultura kung saan ang pagkabalisa ay naging pagkakakilanlan. Naglalakad kang balisa, natutulog kang balisa, gumigising kang balisa. At kapag tinanong ka ng isang tao kung kamusta ka, sumasagot ka, stressed, balisa, nag-aalala at sumasang-ayon ng lahat, naiintindihan ng lahat.
dahil lahat din ay ganoon. At unti-unti, ginagawa mo itong normal. Iniisip mo na ganon talaga, na bahagi ito ng buhay ng matanda, na ito ang presyo ng pagkakaroon ng mga responsibilidad, na lahat naman ay nabubuhay ng ganito. Pero si Padre Pio ay may ganap na naiibang pananaw tungkol sa pagkabalisa. Sabi niya, ang pagkabalisa ay kawalan ng pananampalataya. At kapag ginawa mong normal ang pagkabalisa, ginagawa mong normal ang pamumuhay ng walang pananampalataya. Masakit ito, di ba? Dahil ayaw natin aminin na ang ating pagkabalisa ay sa totoo kawalan ng tiwala sa Diyos. Mas gusto natin isipin na ito ay problemang psikolohikal, na ito ay chemical, na kawalan ng balanse, na kasalanan ito ng modernong mundo. At oo, umiiral ang mga salik na ito. Ang pagkabalisa ay maaring may pisikal at emosyonal na bahagi na nangangailangan ng propesyonal na pangangalaga. Pero sa ugat, ang espiritual na pagkabalisa ay may dahilan. Hindi ka talaga naniniwala na ang Diyos ang may kontrol. Sinasabi mong naniniwala ka, nagdarasal ka na nagtitiwala ka, pero ang iyong mga gabing walang tulog, ang iyong mga iniisip na mabilis, ang iyong patuloy na pag-aalala ay nagpapakita na sa kaloob-looban, iniisip mo na kailangan mong lutasin ang lahat ng mag-isa. At si Padre Pio ay nagpunta pa sa mas malalim. Sinabi niya na ang pagkabalisa ay isang anyo ng pagmamalaki. Dahil kapag masyado kang nag-aalala kahit hindi mo napapansin, ipinapalagay mo na ikaw ang mas responsable sa iyong hinaharap kaysa sa Diyos. Inilalagay mo ang bigat ng mundo sa iyong mga balikat na parang kailangan ng Diyos ang iyong tulong para pangalagaan ka. At ang mas masama, hinahadlangan ng pagkabalisa ang pagtanggap mo ng mga biyayang nais ibigay ng Diyos sa iyo. Dahil masyado kang abala sa pag-aalala sa kung ano ang maaaring magkamali, kaya hindi mo nakikita ang mga tamang nangyayari. Masyado kang nakatutok sa kung ano ang kulang, kaya hindi mo nakikita ang mayroon ka na. Masyado kang natatakot sa bukas, kaya hindi mo nabubuhay ang ngayon. Malinaw si Jesus, huwag mag-alala tungkol sa bukas dahil ang bukas ay magdadala ng sarili nitong mga alalahanin. Pero ginagawa natin ang eksaktong kabaligtaran. Nabubuhay tayo ngayon na dala-dala ang mga problema ng bukas at ng makalawa at ng susunod na linggo at ng susunod na taon. At kapag ganoon ang pamumuhay mo, sinasabi mo sa Diyos, hindi ko pinaniniwalaan na aalagaan mo ako. Kailangan kong mag-alala dahil baka magkamali ka. At sa tuwing ganoon ang kilos mo, hinaharangan mo ang kilos ng Diyos sa iyong buhay. Si Padre Pio ay may simpleng paraan para labanan ang pagkabalisa, patuloy na panalangin. Sabi niya, sa tuwing darating ang isang balisang iniisip, gawin mo itong panalangin agad. Huwag hayaang lumaki ang pag-aalala, huwag pakainin ang takot. Ihagis ang lahat sa paanan ng Diyos bago ito maging bigat na hindi mo na kayang dalhin. At may isang bagay na kakaunti ang nagsasabi, ang pagkabalisa ay nakakahumaling. Kung mas nag-aalala ka, mas nasasanay ang utak mo na maghanap ng mga dahilan ng pag-aalala. Nagsisimula kang maghanap ng mga problema, mag-isip ng mga trahedya, mag-imagina ng masasamang senaryo at nagiging masamang siklo ito kung saan nagiging alipin ka ng sarili mong mga iniisip. Pero kapag nagdesisyon kang sirain ang siklong ito, kapag pinili mong magtiwala kahit hindi mo nakikita, kapag inihandog mo ang lahat sa Diyos at nagpapahinga sa paghahandog na iyon, may supernatural na nangyayari. Ang kapayapaang lampas sa lahat ng pangunawa ay sumasalakay sa iyong puso at natutuklasan mo na kaya mong mabuhay ng isang araw sa isang pagkakataon. Isang problema sa isang pagkakataon, isang sitwasyon sa isang pagkakataon at nagsisimulang lumitaw ang mga biyaya. Dahil sa wakas ay lumikha ka ng espasyo sa loob para tanggapin ang mga ito. Dahil hindi ka na masyadong abala sa pag-aalala, kaya nakikita mo na ang mga sagot na ipinapadala ng Diyos. Si Padre Pio ay nabuhay ng 50 taon na may matinding sakit sa katawan. Dumudugo siya araw-araw. Nagdusa siya sa pisikal na paraan na kakaunti ang makakaimagina. At kahit ganoon, meron siyang panloob na kapayapaan na humanga sa lahat. Paano? Dahil pinili niyang magtiwala ng lubos. Nagdesisyon siya na alam ng Diyos ang ginagawa niya kahit hindi ito makatuwiran.
At sinabi niya, kung ako sa gitna ng mga sakit na ito, nakakamit ang kapayapaan, kaya mo rin. Hindi mahalaga ang laki ng iyong problema, hindi mahalaga ang bigat ng iyong mga responsibilidad, hindi mahalaga ang kalubhaan ng iyong sitwasyon, mas malaki ang Diyos. At kapag tunay kang naniniwala dito, nawawala ang kapangyarihan ng pagkabalisa sa iyo. Ang pang-apat na bagay na binalaan ni Padre Pio, huwag kailanman tanggapin ang pagkabalisa bilang normal na bahagi ng buhay. Dahil hindi ito, nilikha ka para mabuhay sa kapayapaan, para magpahinga sa banal na pagkakaloob. At habang ginagawa mong normal ang pamumuhay ng balisa, patuloy mong hinaharangan ang pinakamalalaking biyayang nais ibigay ng Diyos sa iyo. At bago natin ipagpatuloy sa ikalima at huling bagay na binalaan ni Padre Pio, gusto ko munang magpahinga sandali. Dahil kung narating mo na ang puntong ito, napansin mo na hindi ito isang ordinaryong video. Hindi ito mababaw na libangan. Ito ay isang bagay na tumatagos ng malalim sa iyong kaluluwa. At gusto kitang imbitahan sa isang bagay, mag-subscribe sa channel. Pero huwag mo itong gawin para lang gawin. Gawin mo ito dahil napansin mo na kailangan mo ng mas maraming ganitong nilalaman. Ng mga mensahe na hindi ka dinidistract, kundi binabago. Ng mga kwento na hindi ka lang inaaliw, kundi hinahamon kang lumago. At higit na mahalaga, mag-iwan ng komento kung paano ka hinawakan ng unang apat na bagay na ito. Alin ang tumama ng malalim? Alin ang napansin mo na hinintulutan mo ng hindi kinukwestiyon? At kung naranasan mo na ang kalayaan mula sa alinman sa mga ito, ikwento mo ang iyong kwento. Dahil ang iyong patotoo ay maaaring eksaktong kailangan basahin ng isang tao ngayon para magkaroon ng lakas ng loob na magbago. At kung may kakilala kang kailangang marinig ito, ibahagi mo. Dahil minsan, ginagamit ka ng Diyos para dalhin ang mensahe na magliligtas sa espiritual na buhay ng isang hinintay mo. Ngayon, puntahan natin ang ikalima at huling bagay. At ito ang pinakamahirap sa lahat dahil nangangailangan ito ng tapang nakakaunti ang mayroon. Ang duwag na katahimikan sa harap ng mali. Ang ikalima at huling bagay na binalaan ni Padre Pio ay isang bagay na lubhang kailangang bawiin ng ating henerasyon. Ang tapang na huwag manahimik. Nakikita mo ang pagkakamali na nangyayari. Napapansin mo ang kasalanang kumakalat. Alam mo na may mali, pero nananahimik ka dahil sa takot na makancel, dahil sa takot na mawalan ng relasyon, dahil sa takot na tawaging hindi mapagparaya, dahil sa takot na lumikha ng alitan. At tinuturing mo ang katahimikang ito bilang karunungan, bilang pag-iingat, bilang pag-ibig. Pero sa totoo, ito ay duwag na espiritual. Si Padre Pio ay lubos na laban dito. Sabi niya, kapag nanahimik ka sa harap ng pagkakamali, nagiging kasabwat ka nito. At mas masama pa, hinaharangan mo ang mga biyayang nais ibuhos ng Diyos sa iyong buhay dahil hindi maipagkakatiwala ng Diyos ang espiritual na autoridad sa mga walang tapang na ipagtanggol ang katotohanan. At tingnan mo itong kawili-wili, nabubuhay tayo sa panahon kung saan may tapang ang mga tao na ipagtanggol ang kahit ano. May tapang na makipaglaban para sa paboritong koponan ng football, makipagtalo para sa politika, lumikha ng kontrobersya sa social media para sa anumang opinyon. Pero pagdating sa pananampalataya, pagdating sa pagtatanggol sa mga prinsipyo ng Diyos, pagdating sa hindi pagtahimik sa mga laban sa salita, biglang nagiging mapayapa ang lahat. Biglang nagiging maunawain ang lahat. Biglang nagiging mapagparaya ang lahat. Pero alam mo kung ano ang sinabi ni Padre Pio na may malaking pagkakaiba sa pagitan ng pag-ibig at pakikipagsabwatan. Ang pagmamahal sa mga tao ay hindi nangangahulugang sumang-ayon sa lahat ng ginagawa nila. Hindi nangangahulugang suportahan ang mga pagpiling alam mong sisira sa kanila. Hindi nangangahulugang manahimik habang sila ay naglalakad patungo sa bangin. Ang tunay na pagmamahal ay ang pagkakaroon ng tapang na sabihin ang katotohanan kahit masakit. Ang pagkakaroon ng tapang na mag-disagree kahit ito ay magdulot ng discomfort.
ang pagkakaroon ng tapang na magbabala kahit alam mong maaaring mali ang pagkakaintindi sa iyo. At may isang bagay na kakaunti ang napapansin. Kapag nanahimik ka sa harap ng pagkakamali, hindi ka lang nabibigo sa mga nagkakamali. Nabibigo ka rin sa lahat ng mga nanonood dahil ang iyong katahimikan ay nagiging pag-apruba. Ang iyong pagliban ay nagiging halimbawa at iniisip ng iba na katanggap-tanggap iyon dahil ikaw na nagsasabing Kristiyano walang sinabi. Si Padre Pio ay may matigas na salita tungkol dito. Sasagutin mo hindi lamang ang iyong mga kasalanan kundi pati na rin ang mga kasalanang maaari mong napigilan at hindi napigilan dahil sa kaduwagan. Mabigat ito, di ba? Dahil talagang iniisip natin na wala tayong responsibilidad sa mga pagpili ng iba. Iniisip natin na ang bawat isa ay responsable sa sarili at totoo yun sa isang banda. Pero totoo rin na tinawag tayo para maging asin at ilaw. At ang asin ay nakakasakit kapag inilagay sa mga sugat at ang ilaw ay nakakainis kapag sinindihan sa madilim na kapaligiran. Kung hindi ka nakakainis kahit kanino sa iyong pananampalataya, baka hindi kasing lakas ang iyong pananampalataya gaya ng iniisip mo. Kung lahat ay iniisip na mabuti ka, masyadong mabuti, baka masyado kang gumagawa ng kasunduan. Kung walang kailaman na hindi sumang-ayon sa iyo dahil sa iyong posisyong Kristiyano, baka hindi ka talaga tumatayo sa anumang posisyon. At tingnan mo, hindi ko sinasabi na maging bastos ka. Hindi ko sinasabi na maging mayabang ka. Hindi ko sinasabi na lumabas ka at husgahan ang lahat. Hindi kailanman ganoon si Padre Pio. Siya ay matatag pero mapagmahal. Siya ay malinaw pero maawain. Siya ay direkta pero matiyaga. Ang hindi niya kailanman naging ay hindi kailanman nagkukunwari na hindi nakikita. Hindi kailanman nagpanggap na walang nakita. Hindi kailanman hinintulutan na makalipas. At dahil dito, marami siyang nainis. Marami siyang naging kaaway. Siya ay siniraan. Siya ay sinisiyasat. Siya ay pinatahimik ng maraming taon ng sarili niyang simbahan. Pero sa huli, nagtagumpay ang katotohanan dahil lagi itong nagtatagumpay. At ngayon, dekada na ang lumipas. Kinikilala ng buong mundo ang kanyang kabanalan. Kinikilala ang kanyang tapang. Kinikilala na tama siya sa hindi pagtahimik. At ikaw, handang magbayad ng ganitong presyo, handang mawala ng kasikatan para makamit ang integridad, handang lumikha ng pansamantalang discomfort para makabuo ng walang hanggang pagbabago? Dahil ang mga biyayang mayroon ng Diyos para sa mga hindi nananahimik ay iba, mas malaki, mas malalim. Dahil ang Diyos ay nagtitiwala ng espiritual na autoridad lamang sa mga napatunayang may tapang na gamitin ito. At may detalye na nagbabago ng lahat. Kapag sa wakas ay tumigil ka sa pagtahimik, kapag nagdesisyon kang ipagtanggol ang tama kahit natatakot, may nangyayari sa loob mo. Nararamdaman mo ang kalayaan. Nararamdaman mo ang pagkakumpleto. Tumitigil ka sa pamumuhay na nahati sa pagitan ng pinaniniwalaan mo at ipinapakita mo. At napapansin ito ng mga tao sa paligid mo. Ang iba ay magagalit sa iyo. Ang iba ay lalayo. Pero ang iba, ang mga tunay na mahalaga, ay igagalang ka, mag-a-admire sa iyo. Malalaman nila na maaari kang asahan na magsabi ng katotohanan kahit walang ibang may tapang. Sabi ni Padre Pio, mas mabuti na kamuhian dahil sa pagsasabi ng katotohanan kaysa mahalin dahil sa pagpapanatili ng kasinungalingan. Dahil ang pag-ibig na itinayo sa pakikipagsabwatan ay hindi tunay na pag-ibig. Ito ay lamang kaginhawahan na nagkukunwaring relasyon. At sa huli, kailangan mong magbigay ng account sa Diyos. At sa araw na iyon, hindi sapat na sabihing natakot ka, na ayaw mong lumikha ng problema, na iniisip mo na mas mabuti ang manahimik. Tatanungin ka ng Diyos, ilang beses mo na ang pagkakataon na magbago at piniling manahimik? Ang ikalima at huling bagay na binalaan ni Padre Pio, huwag kailanman tanggapin ang duwag na katahimikan sa harap ng pagkakamali. Dahil kapag hinintulutan mo ang kailangang labanan, hindi ka nagiging matalino, nagiging umiso ka.
At ang omisyong ito ang humaharang sa pinakamalalaking biyayang nais ibuhos ng Diyos sa iyong buhay. Ano ang mangyayari kapag tumigil ka sa pagtanggap? Ngayong alam mo na ang 5 bagay, narito ang pinakamahalagang tanong. At ngayon, ano ang gagawin mo sa impormasyong ito? Dahil ang kaalaman ng walang aksyon ay hindi nagbabago ng kahit ano. Maaaring nanood ka ng buong video na ito, sumang-ayon sa lahat, naramdaman ng Espiritu Santo na hinawakan ng iyong puso at gayon pa man ay manatiling eksaktong pareho. At kung mangyayari ito, mas masama ka kaysa dati dahil ngayon alam mo na. At ang pag-alam at hindi paggawa ay mas masama kaysa sa hindi pag-alam. Nakikita ito ni Padre Pio palagi. Mga taong may malalim na pakikipagtagpo sa Diyos, na umiyak sa emosyon, na gumawa ng tapat na pangako, pero pagkalipas ng 1 linggo ay nabubuhay ng eksaktong gaya ng dati. At sinabi niya, ang emosyong hindi nagdudulot ng pagbabago ay lamang espiritual na libangan. At napakadali nating gawing libangan ang malalim na mga mensahe, ang maantig ng hindi nangangako, ang madama ng hindi nagbabago. At ito ay delikado dahil habang ginagawa mo ito, mas tumitigas ang iyong puso, mas mahirap marinig ang boses ng Diyos. Kaya gusto kong gawin mo ang isang bagay na iba ngayon. Gusto kong pumili ka ng isa sa 5 bagay na ito para simulan ang pagbabago ngayon. Hindi lahat ng sabay-sabay, pero isa, yung alam mo na ang iyong pinakamalaking kahinaan sa sandaling ito. Kung ito ay pag-ungol, mula ngayon tuwing maramdaman mo ang ganang magsalita ng masama tungkol sa isang tao, gawin mo itong panalangin para sa taong iyon. At panoorin kung paano ito magbabago hindi lamang ng iyong kilos, kundi ng iyong puso. Kung ito ay nakakalason na kapaligiran, magdesisyon. Kung maaari kang umalis, umalis. Kung hindi mo lubusang maalis, magtatag ng malinaw na hangganan. Protektahan ang iyong pananampalataya gaya ng pagprotekta mo sa iyong pisikal na buhay. Dahil mas mahalaga pa ito. Kung ito ay hinanakit na iniingatan, ngayon din mag-isa sa isang tahimik na lugar, sabihin ng malakas, pinapatawad ko si ganito. Huwag hintayin na maramdaman mo ang gana. Huwag hintayin na karapat-dapat ang tao. Magpatawad bilang akto ng pagsunod sa Diyos. At tingnan kung paano unti-unti ang damdamin ay sumusunod sa desisyon. Kung ito ay pagkabalisa na itinuring na normal, gumawa ng simpleng ehersisyo. Tuwing darating ang isang balisang iniisip, huminto agad at sabihin, Diyos, inihahandog ko ito sa iyong mga kamay at huminga ng malalim. Ilang beses man kailangan hanggang sa matuto ang iyong puso na magtiwala muli. Kung ito ay duwag na katahimikan, humingi ng tapang sa Diyos. Tapang para sa susunod na pagkakataon na darating. Hindi kailangang maging malaki, maaring maliit, pero kailangang totoo. Kailangang ikaw ang pumiling, hindi manahimik kapag alam mo na dapat kang magsalita. At alam mo kung ano ang mangyayari kapag sinimulan mo itong gawin. Magsisimulang kumilos ang Diyos sa paraang hindi mo pa nakikita dati. Dahil sa wakas ay inalis mo ang mga hadlang. Sa wakas ay tumigil ka sa pagtanggap sa mga bagay na humihinto sa iyong mga biyaya. At magsisimulang dumaloy ang mga biyaya, hindi dahil naging perpekto ka, hindi dahil hindi ka na kailanman magkakamali, pero dahil nagdesisyon kang tumigil sa paggawa ng kasunduan sa mga bagay na naghihiwalay sa iyo sa Diyos. Sabi ni Padre Pio, hindi kailangang maging perpekto ka para sa langit. Kailangang maging totoo ka. Kailangang tumigil ka sa pagpapanggap na okay ang lahat kahit hindi. Kailangang tumigil ka sa pagtitiis sa mga bagay na kailangang baguhin. At kapag ginawa mo ito, kapag kinuha mo ang responsibilidad para sa iyong espiritual na buhay, kapag tumigil ka sa pagsisi sa mga pangyayari at nagsimulang gumawa ng mga pagpili, nagbabago ang lahat. Ang iyong mga panalangin ay nagsisimulang mas malinaw na sinasagot. Ang iyong panloob na kapayapaan ay nagiging mas malalim. Ang iyong mga relasyon ay nagiging mas maayos. Ang iyong emosyonal na kalusugan ay nagiging mas malakas. Ang iyong pananampalataya ay nagiging isang bagay na totoo, buhay na darama at hindi lamang isang theoretical na konsepto. At nagsisimula kang maunawaan ang sinabi ni Padre Pio na ang pinakamalalaking biyaya ng Diyos
ay hindi material. Ang mga ito ay spiritual. Ang mga ito ay ang pagbabago ng iyong karakter, ang kalayaan mula sa mga panloob na bilangguan, ang kapayapaang walang makakapagnakaw, ang kagalakang hindi umaasa sa mga pangyayari. Ito ang mga biyayang naharang. At ngayon sa wakas, maaaring dumaloy ng malaya sa iyong buhay. Pero nag-iwan si Padre Pio ng huling babala. At ang babalang ito ay madalian. Sabi niya, huwag magtagal sa pagbabago dahil bawat araw na ginugugol mo sa pagtanggap sa mga bagay na kailangang itakwil ay isang araw na mas malayo sa mga biyayang inihanda ng Diyos para sa iyo. At mabilis ang paglipas ng panahon. Mas mabilis kaysa sa iniisip natin. Tumingin ka sa nakaraan at napansin mo na lumipas na ang mga taon. At nananatili ka pa rin sa parehong lugar, sa parehong mga problema, sa parehong mga reklamo, sa parehong mga pagtitiis. At pagkatapos ay nagtataka ka, bakit hindi ako binibiyayaan ng Diyos? Bakit hindi lumalago ang aking espiritual na buhay? Bakit pakiramdam ko ay napakakawalan kahit dumadalaw ako sa simbahan? At ang sagot ay maaaring nasa 5 bagay na ito. Sa 5 pagtitiis na ginawa mong normal. Sa 5 pagpiling patuloy mong ginagawa kahit alam mong mali. Si Padre Pio ay may bisyon ng langit at sa bisyong iyon nakita niya ang isang bagay na lubhang nagmarka sa kanya. Nakita niya na may mga biyayang inihanda para sa bawat tao mula pa bago sila ipinanganak. Mga biyayang espesipiko, natatangi, personal. Pero marami sa mga biyayang ito ay hindi kailanman na ibibigay, hindi dahil ayaw ibigay ng Diyos, pero dahil lumikha ang mga tao ng mga hadlang na pumipigil sa paghahatid. At ang pinakamalungkot, marami sa mga taong ito ay namamatay nang hindi kailanman natanggap ang inihanda ng Diyos para sa kanila. Hindi dahil sa kakulangan ng pag-ibig ng Diyos, pero dahil sa sobrang pagtitiis ng tao. Hindi mo nais na mangyari ito sa iyo. Hindi mo nais na marating ang katapusan ng buhay at matuklasan ang lahat ng maaaring naging pero hindi naging dahil tinanggap mo ang dapat mong itinakwil. Kaya magdesisyon ngayon din sa sandaling ito na hindi ka na magiging ganitong tao, na hindi mo na muling tatanggapin ang pag-ungol, na hindi mo na muling tatanggapin ang mga nakakalason na kapaligiran, na hindi mo na muling iingatan ang mga hinanakit, na hindi mo na muling gagawing normal ang pagkabalisa, na hindi ka na muling mananahimik sa harap ng pagkakamali. Magdesisyon na mula ngayon magiging iba ang iyong buhay. Hindi dahil susubukan mong maging perpekto, pero dahil magiging totoo ka. Totoo sa Diyos, totoo sa iyong sarili, totoo sa iyong pananampalataya. At kapag ginawa mo ang pagpiling ito, may supernatural na mangyayari. Magbubukas ang langit, magsisimulang bumaba ang mga biyaya, at sa wakas ay mauunawaan mo kung ano ang ibig sabihin ng mabuhay sa kabuuan na lagi ng nais ng Diyos para sa iyo. Naranasan ito ni Padre Pio, naranasan niya ang kabuuang ito kahit sa gitna ng mga sakit, kahit sa gitna ng mga pag-uusig, kahit sa gitna ng mga hindi pagkakaunawaan. Dahil natutunan niya ang sikreto, itakwil ang kailangang itakwil para matanggap ang nais ibigay ng Diyos. At ang sikretong ito ay hindi namatay kasama niya. Magagamit mo ito ngayon sa sandaling ito. Kailangan mo lang gawin ang pagpili. Lagi nitong tinatapos ni Padre Pio ang kanyang mga itinuro sa pamamagitan ng panalangin. Dahil alam niya na ang kaalaman ng walang biyaya ng Diyos ay hindi nagbabago sa sinuman. Kaya gusto ko ngayong gawin kasama mo ang isang panalangin ng pangako. Isang panalangin kung saan sa harap ng Diyos ipapahayag mo na hindi mo na muling tatanggapin ang 5 bagay na ito. At gusto ko na sabayan mo ako sa pagdarasal, hindi lamang basahin. Magdasal ng totoo. Ilagay ang iyong puso dito dahil ito ay maaaring ang panalangin na magbabago sa iyong buhay magpakailanman. Panginoon, kinikilala ko na hinintulutan ko ang mga bagay na humaharang sa aking mga biyaya. Tinanggap ko ang pag-ungol.
Nanatili ako sa mga kapaligirang nagpapahina ng aking pananampalataya. Iniingatan ko ang mga hinanakit at tinawag ko itong proteksyon. Ginawa kong normal ang pagkabalisa na parang hindi maiiwasan at nanahimik ako kapag dapat akong magsalita. Ngayon, sa harap mo, nagdesisyon akong magbago, hindi dahil malakas ako, pero dahil malakas ka sa akin. Hindi dahil kaya ko mag-isa, pero dahil binibigyan mo ako ng kakayahan. Itinatakwil ko ang pag-ungol. Pinipili kong gawing bukal ng biyaya ang aking bibig. Pinipili kong magsalita ng mabuti o manahimik. Nangangako akong protektahan ang aking pananampalataya, na lumayo sa mga nakakalason na kapaligiran, na magtatag ng malusog na hangganan, na unahin ang aking espiritual na paglago kaysa sa anumang kaginhawahan sa lipunan. Pinapakawalan ko ang kapatawaran sa mga nasaktan ako, sa mga nagtaksil sa akin, sa mga nagpabigo sa akin, at higit sa lahat, pinapatawad ko ang aking sarili. Bitawan ko ang lahat ng hinanakit. Bitawan ko ang lahat ng paghahabol. Inihahandog ko ang lahat sa iyong mga kamay. Tinatanggihan ko ang pagkabalisa. Pinipili kong magtiwala sa iyo. Pinipili kong magpahinga sa iyong pagkakaloob. Pinipili kong mabuhay ng isang araw sa isang pagkakataon. Alam na mas maayos mo akong aalagaan kaysa sa aking sariling kakayahan, at humihingi ako ng tapang. Tapang para hindi manahimik. Tapang para ipagtanggol ang katotohanan. Tapang para maging ilaw kahit hindi komportable. Tapang para maging asin kahit ito ay nakakasakit. Tapang para maging kung sino ang tinawag mo sa akin na maging. Panginoon, naniniwala ako na sa paggawa ng mga pagpiling ito, babagsak ang mga hadlang, na ang mga biyayang natigil ay magsisimulang dumaloy, na ang aking espiritual na buhay ay lalago sa paraang hindi ko pa naranasan dati. Nagtitiwala ako sa iyo. Ibinibigay ko ang aking sarili sa iyo. Nangangako ako sa iyo sa pangalan ni Jesus. Amen. Kung ginawa mo ang panalangin na ito ng may katapatan, may nagbago. Maaaring hindi mo ito maramdaman agad, pero nagbago dahil naririnig ng Diyos ang mga tapat na panalangin at kumikilos siya kapag nakikita niyang tunay ang puso. At ngayon, narito ang iyong responsibilidad. Mabuhay ayon sa kung ano ang iyong ipinahayag. Dahil ang panalangin ng walang aksyon ay lamang walang laman na relihiyosidad. Pero ang panalangin na may tunay na pangako ay ang simula ng mga himala. Kwento ni Padre Pio ang kwento ng isang lalaking lumapit sa kanya na desperado. Sa loob ng maraming taon, nagdarasal siya para sa kasaganaan, para sa mga biyaya, para baguhin ng Diyos ang kanyang sitwasyon sa pananalapi. Pero walang nangyayari at galit na galit siya. Iniisip niya na hindi siya naririnig ng Diyos, na hindi nagmamalasakit ang Diyos, na baka wala talagang Diyos. At tiningnan siya ni Padre Pio at nagtanong ng 5 simpleng bagay. Nagsasalita ka ba ng masama tungkol sa iba? Oo, sumagot ang lalaki, pero lahat naman ginagawa ito. Dinadalaw mo ba ang mga lugar na nagpapahina ng iyong pananampalataya? Oo, pero kailangan ko magtrabaho, kailangan ko makisalamuha. Nag-iingat ka ba ng hinanakit? Oo, pero may dahilan ako para rito. Nabubuhay ka ba ng balisa? Oo, pero komplikado ang sitwasyon ko. Nananahimik ka ba sa harap ng pagkakamali? Oo, pero ayaw ko lumikha ng problema. At sinabi ni Padre Pio ang isang bagay na nagpabago sa buhay ng lalaking iyon magpakailanman. Humihingi ka na buksan ng Diyos ang mga pintuan, pero ikaw mismo ang nagtatakip nito mula sa loob. Handa na ang iyong mga biyaya, pero hindi ka pa handa na tanggapin ang mga ito. Natahimik ang lalaki, at sa unang pagkakataon, naintindihan niya, ang problema ay hindi ang Diyos. Ito ay siya, ang mga pagpili niya, ang mga pagtitiis niya, ang mga tahimik na kasunduan na ginawa niya sa mga bagay na humaharang sa banal na kilos, at nagdesisyon siyang magbago. Isang bagay sa isang pagkakataon, sinimulan niya sa pag-ungol.
tumigil siya sa pagsasalita ng masama tungkol sa mga katrabaho at napansin niya na bumuti ang kapaligiran na nagsimulang tratuhin siya ng iba ng naiiba. Pagkatapos hinintulutan niya ang hinanakit na iniingatan niya sa kanyang ama. Dinawit niya ang puntod, umiiyak, nagpatawad at naramdaman niya ang isang bigat na nawala mula sa kanyang mga balikat na hindi niya alam na daladala niya. Pinagtrabahuhan niya ang pagkabalisa sa pamamagitan ng patuloy na panalangin. Natutunan niyang magtiwala at napansin niya na mas maayos na siyang natutulog. Nabumuti ang kanyang kalusugan. Nagtaguyod siya ng mga hangganan sa mga nakakalason na kapaligiran. Tumigil siya sa pagdalaw sa mga lugar na nagpapahina ng kanyang pananampalataya. At natuklasan niya ang mga bagong bilog ng pagkakaibigan na nagpapalakas sa kanya. At sa wakas, natagpuan niya ang tapang na huwag manahimik, na ipagtanggol ang kanyang pananampalataya, na magsalita ng katotohanan kapag kinakailangan. At nakuha niya ang paggalang kahit mula sa mga hindi sumang-ayon sa kanya. At alam mo kung ano ang nangyari. Sa loob ng 6 na buwan, nagbago ang lahat. Ang kasaganaang hinintay niya ay nagsimulang dumating. Pero sa ibang paraan, hindi lamang sa pananalapi, pero kompleto. Bumuti ang kanyang pamilya, bumuti ang kanyang kalusugan, nagkatibay ang kanyang panloob na kapayapaan, at oo, nagbago rin ang kanyang sitwasyon sa pananalapi. Pero ang pinakamahalaga, naintindihan niya na ang mga biyayang ibinibigay ng Diyos ay lagi nang mas malaki kaysa sa mga hinintay natin. Dahil hindi lamang nais ng Diyos na bigyan ka ng mga bagay, nais ng Diyos na baguhin ka sa isang taong kayang pamahalaan ang mga biyaya nang hindi nawawala sa mga ito. At ang pagbabagong ito ay nangyayari lamang kapag tumigil ka sa pagtanggap sa mga bagay na kailangang itakwil. At ngayon, gusto ko pang gumawa ng huling imbitasyon, isang personal na imbitasyon. Dahil kung narating mo ang puntong ito ng video, hindi ito nagkataon. Ang Diyos ay nagsasalita sa iyo. At alam mo ito, hindi ito isang video lang na napanood mo. Ito ay isang pakikipagtagpo. Isang pakikipagtagpo sa mga katotohanang alam na ng iyong puso, pero hinintulutan ng iyong isip na tanggapin. At ngayon, nasa harap ka ng isang pagpili. Maaari mong isara ang videong ito at ipagpatuloy ang iyong buhay na parang walang nangyari. Maaari mong hayaang maging malabo na lamang na alaala ang mga salitang ito ng isang bagay na narinig mo isang araw. Maaari kang bumalik sa parehong mga pagtitiis, parehong mga pattern, parehong mga pagpili na humarang sa iyong mga biyaya. O maaari kang gumawa ng iba. Maaari mong kunin ang iyong cellphone ngayon din at isulat ang 5 bagay na ito. Maaari mong piliin kung alin sa mga ito ang sisimulan mong baguhin ngayon. Maaari kang gumawa ng tunay na pangako, hindi lamang emosyonal, na magiging iba ang iyong buhay mula ngayon. At gusto kong tulungan ka rito. Kaya gusto ko na gawin mo ang 2 bagay. Una, mag-subscribe sa channel na ito. Dahil dito, makakahanap ka ng mas maraming ganitong nilalaman. Mas maraming kwento ni Padre Pio. Mas maraming itinuro na makakatulong sa iyong lumago sa espiritual. Mas maraming mensahe na hindi lamang para aliwin ka, kundi para baguhin ka. At pangalawa, at ito ay mas mahalaga pa, mag-iwan ng komento kung alin sa 5 bagay na ito ang higit na hinawakan ka. At kung naranasan mo na ang kalayaan mula sa alinman sa mga ito, ikwento mo ang iyong kwento. Dahil ang iyong patotoo ay maaaring ang salitang magbibigay inspirasyon sa ibang tao na magbago rin. Maaaring ito ang kumpirmasyon na kailangan ng isang tao para magkaroon ng tapang na gawin ang unang hakbang. At kung nahihirapan ka pa rin sa alinman sa mga bagay na ito, kung nahihirapan kang magbago, ikwento rin. Dahil dito ay isang komunidad at hindi tayo nag-iisa sa paglalakbay na ito. At minsan, ang pagbabahagi lamang ng iyong laban ay simula na ng tagumpay. At may huling bagay, ibahagi ang videong ito. Seryoso, ibahagi sa taong alam mong kailangang marinig ito. Sa taong nakakulong sa alinman sa 5 bagay na ito. Sa taong humihingi ng mga biyaya pero hindi nauunawaan kung bakit hindi dumarating ang mga ito. Minsan, ginagamit ka ng Diyos bilang instrumento para dalhin
ang tamang mensahe sa tamang oras sa tamang tao. At maaaring ito ang isa sa mga sandaling iyon. At para tapusin, gusto kong iwan sa iyo ang huling salita na sinabi ni Padre Pio sa mga lumapit sa kanya na humihingi ng mga biyaya. Tumigil sa paghingi sa Diyos ng gusto mo at simulan ang pagtatanong kung ano ang nais niyang baguhin mo. Dahil kapag naging ikaw ang hinintay ng Diyos na maging, hindi na kailangang hilingin ang mga biyaya. Dumadaloy na lang ang mga ito. Dahil sa wakas ay naging malinis kang kanal kung saan maaaring dumaan ang biyaya ng Diyos. At iyon ang sikreto. Hindi ito tungkol sa paghingi ng higit. Ito ay tungkol sa pagbabago ng higit. Hindi ito tungkol sa pagtawag ng mas malakas. Ito ay tungkol sa pamumuhay ng mas totoo. Hindi ito tungkol sa pagkumbinsi sa Diyos na biyayaan ka. Ito ay tungkol sa pag-alis ng mga hadlang na ikaw mismo ang lumikha. At ang mga hadlang na iyon ay ang 5 bagay na ito: pag-ungol, nakakalason na kapaligiran, hinanakit, pagkabalisa, at duwag na katahimikan. Alam mo na sila ngayon, alam mo kung paano sila kumikilos, naiintindihan mo ang pinsalang dulot nila, at higit na mahalaga, alam mo kung ano ang gagawin para baguhin ang mga ito. Kaya huwag nang mag-aksaya ng oras, huwag nang hayaang lumipas pa ang mga araw, huwag nang magpatuloy kahit isang segundo sa pagtanggap sa mga bagay na humaharang sa iyong mga biyaya. Dahil hinintay ka ng Diyos, handa na ang mga biyaya, handa na ang langit na magbukas sa iyong buhay. Pero kailangan mong gawin ang iyong bahagi, kailangan mong tumigil sa pagtanggap. Kailangan mong simulan ang pagtakwil. Kailangan mong gawin ang desisyong ikaw lang ang makakagawa. At kapag ginawa mo ito, kapag tunay kang nagbago, titingnan mo ang nakaraan at magtatanong sa sarili, bakit ako nagtagal ng ganito katagal? Bakit ko hinintulutan ang mga bagay na ito ng ganito katagal? Bakit hindi ako nagbago noon? Pero hindi na mahalaga dahil nagbago ka na ngayon. At ang ngayon ang tanging sandali na tunay na umiiral. At sa ngayon ito na magsisimulang dumaloy ang iyong mga biyaya. Pagpalain ka ng Diyos, ipanalangin ka ni Padre Pio, at naway baguhin ng 5 katotohanan ito ang iyong buhay sa parehong paraan na binago nito ang buhay ng libu-libong tao sa loob ng maraming taon. Hindi ka na pareho pagkatapos marinig ito. Hindi mo na maaaring magpanggap na hindi mo alam. At iyon ay isang responsibilidad. Pero isa rin itong pagkakataon. Ang pagkakataon na sa wakas ay mabuhay ang kabuuan na lagi ng nais ng Diyos para sa iyo. Huwag sayangin ang pagkakataong ito. Huwag nang tanggapin ang kailangang itakwil. At panoorin ang iyong mga biyaya na sa wakas ay dumarating. Amen.